naman, do unto others what you want others to do unto you. Do not do unto others what you do not want others to do unto you. Golden rule lang po yun. I know, Catholic din po si Poro Locavega at sana nga dalangin natin na maging true Catholic din siya in action. Ginamit niya pa ang Golden Rule, kaligtaan ng kanyang sitwasyon ngayon na trending siya sa social media dahil sa kanyang ginawa na paggaya sa mukha ng Nazareno at pag-revise pa ng kantang Ama Namin Prayer. Alam niyo mga ka-curious, napakaganda po ng Golden Rule kung isinasabuhay lang po natin ito. Golden Rule is considered the fundamental moral principle in Christianity. Bakit po? Because this principle is rooted in the teachings of Jesus Christ. Sinasabi nga po sa Ebanghelyo ni San Mateo, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang buod ng kautusan at ng mga isinisulat ng mga propeta. At sa katuruan ng simbahan, NCCC 1970 affirms also the importance of the Golden Rule. Sinasabi nga po dito, itinuro sa atin ni Jesus ang fundamental law of human perfection at bunga ng pagbabago ng mundo is the new commandment of love. Jesus Christ actually summarizes the commandments of God simula pa sa time ng mga propeta sa tinatawag natin ngayong Golden Rule. Maybe sa ibang paniniwala ay binibigkas po ito na iba sa mga nakagisna natin, ngunit iisa lang po ang punto. For example, in Judaism, the principle of treating others with fairness and compassion is expressed in the Torah. In Levitico 19:18, sinasabi po dito, huwag kang maghiganti o magtanim ng galit sa inyong mga kababayan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ako si Yahweh. Ganon din po, in ancient Greek philosophy, ang philosopher na si Confucius ay nagpahayag ng katulad na konsepto. What you do not wish for yourself, do not do to others. Ang Golden Rule ay nag-aanyaya po sa atin na tratuhin ang iba with the same respect, kindness, and love na ninanais din natin na gawin nila sa ating sarili. Ito po ay nag-iimbita sa atin to consider the impact of our actions on others at kumilos sa paraan na nagtataguyod ng well-being and dignity ng ibang tao. By following the Golden Rule, tinatawag tayong mamuhay ng may simpatya sa iba, pakikiramay, at katarungan sa ating relasyon sa iba. It encourages us to go beyond mere self-interest and to consider the needs and perspectives of others. Kaya ito ang nais ng simbahan na maging ugali ng bawat isa sa atin. It further emphasizes the significance of the Golden Rule in shaping our moral conduct. Now, kung ginagamit natin ang Golden Rule, ngunit hindi naman natin iniisip ang pakiramdam ng ibang tao dahil sa ating mga aksyon na ginagawa, malabo at walang kabuluhan na ipahayag pa ang salita. Do unto others what you want others to do unto you. Sinasabi nga po sa sulat ni San Juan, actions speak louder than words. Kaya magiging kapanipaniwala lamang ang ating sinasabi kung ito ay sinasabuhay din po natin. Now, paano ba natin isabuhay ang Golden Rule? Paano natin ito masusunod? Allow me to give you the 10 principles that can be derived from the Catholic teachings on how to live out the Golden Rule in a way that respects others' feelings and promotes harmony in the relationships. First, love and respect. Mahalagang tandaan ang foundation ng Golden Rule is love and respect for others. Dapat tunay nating ipakita na tayo talaga ay may pagpapahalaga sa kapakanan ng iba. Treat them with dignity and recognize their inherent worth as children of God. Ang tunay na pag-ibig at pagrespeto ay hindi lamang sa sarili. Nagiging buo ito sa pamamagitan din ng pagpapahalaga at pagmamahal natin sa ibang tao. Kapag nakikita natin na ang ating mga ginagawa ay hindi naman nakakabuti sa ibang tao, may mga na-offend at nagagalit, mainam na isaalang-alang ang mga ito. Dahil wala rin namang kabuluhan ang mga ginagawa natin kung ito rin naman ay hindi nakakabuti para sa iyo at sa iyong kapwa-tao. Ang Golden Rule ay tungkol po sa love and respect at diyan nagkakaroon ng kabuluhan kapag marunong tayong magpahalaga sa bawat isa. Pangalawa, empathy and understanding. Upang maging epektibo ang ating pagsunod sa Golden Rule, we need to cultivate empathy sa ating kapwa at sikaping maunawaan ang mga pananaw, damdamin at karanasan ng iba. Ito po ay makakatulong sa atin upang kumilos sa mga paraan na isinasalang-alang ang ating kapwa sa kanilang pagiging sensitibo at upang maiwasan ang magdulot ng hindi inaasahang pagkakasala sa kanila. Hindi na natin nanaisin na ipagpatuloy pa ang isang gawain kung alam naman nating nakakasakit ito sa ating kapwa. Ang pagsasaalang-alang ng damdamin ng iba ay hindi rin kawalan sa atin na gawin. Ito ay pagpapakita lamang na tayo ay may pagpapahalaga sa ating sarili at sa ating kapwa. Pangatlo, humility. Humility is essential in applying the Golden Rule. It requires acknowledging our own limitations, biases, and potential for mistakes.
Ang pagpapakumbaba ay tumutulong sa atin na lapitan ang iba ng may pagiging bukas at kahandaang matuto mula sa ating mga pakikipag-ugnayan sa kanila. Ito ay kinakailangan upang maging madali sa atin ang pakikitungo sa ating kapwa at upang maiwasan na makagawa ng mga bagay na makakasakit sa kanila. Ito ay hindi rin kawalan sa ating sarili at hindi rin ito nagpapakita na tayo ay mahina na. Sa halip, ito ay nagsisilbing lakas pa natin at nagsisilbing pintuan sa mas marami pang kabutihan. Pangapat, self-reflection. Maging malinaw para sa ating sarili ang ating mga aksyon kung tayo rin sa ating sarili ay tinitingnan ng mabuti ang ating kalooban. Regular self-reflection allows us to assess our actions and attitudes. Ito po ay tumutulong sa atin na ma-identify ang mga bahagi sa ating buhay at mga ginagawa kung saan maaari tayong magkulang sa pamumuhay ayon po sa Golden Rule nang sa gayon ay maghikayat sa atin na gumawa ng mga kinakailangang pagbabago sa ating pag-uugali. Ginagawa natin ito hindi upang ipakita na kaawaan ng iba, sa halip ay ipinapakita natin na tayo ay matatag at may lakas ng loob upang harapin ang pagbabago sa ating sarili para sa atin ring ikabubuti. Panglima, communication. Effective communication is crucial to understanding others and expressing ourselves in a way that respects their feelings. It involves listening attentively, speaking with kindness, and seeking clarity to avoid misunderstandings. Ang mahalaga po dito ay na ibubunyag natin ang ating saloobin na may paggalang sa iba at may kalinisan ng puso. Panganim, forgiveness and reconciliation. When conflicts arise due to misunderstanding or offenses, ang Golden Rule po ay nag-aanyaya sa atin upang humingi ng kapatawaran at pagkakasundo. Ito'y sa pamamagitan ng pagkilala ng ating mga kamalian at kakulangan at gumawa ng nararapat na aksyon kagaya ng paghingi ng tawad and working towards restoring harmony sa isang relasyon. 7. Patience and tolerance. The Golden Rule reminds us to be patient and tolerant towards others, na kung saan isinasalang-alang natin na tayo bilang magkakaiba sa paniniwala at kultura ay hindi nagkakasiraan at nagkakasakitan sa ating mga kaibahan. Kaya napakahalaga po ng pasensya at pagpaparaya upang ating masunod ang Golden Rule. It encourages us to avoid hasty judgments and approach differences with respect and openness. Ang pasensya at pagpaparaya ay hindi madaling makuha. Ito ay pinapayaman sa ating sarili upang ito ay maisabuhay natin. Pangwalo, justice and fairness. The Golden Rule is not just about being kind. It also calls for justice and fairness in our actions. Kung ang ating mga ginagawa ay hindi naman patas at hindi makatarungan, mainam na pigilan ang ating sarili at unti-unting baguhin ang ating mga aksyon na nakabatay sa tama at kabutihan. Ang kasabihang treating others as we would want to be treated includes advocating for their rights, promoting social justice, and working towards a more equitable society. Pangsyam, virtuous living. Following the Golden Rule requires cultivating virtues such as kindness, honesty, generosity, and integrity. Virtuous living helps us to develop a character that naturally aligns with the principles of Golden Rule. Kapag likas sa ating puso ang kabutihan, ang lahat ng ating mga ginagawa ay nakabubuti sa ating sarili at sa ating kapwa. And last, prayer and reliance on God's grace. Finally, the practice of prayer and reliance on God's grace ay mahalaga sa pagsasabuhay ng Golden Rule. Through prayer, we seek guidance, strength, and wisdom from God to help us navigate challenging situations at upang baguhin ang ating mga puso upang maging mas mapagmahal at mahabagin sa ibang tao. Ang taong naniniwala sa Golden Rule ay ang taong madasalin. At sa ating pagiging madasalin, unti-unti nating natututunan na kailangan natin ng awa ng Diyos upang maging maayos ang ating pamumuhay. Sana po ay nakatulong ang video na ito, lalong-lalo na po sa mga kapatid natin na naliligaw ng landas at patuloy pa rin sa mga gawain na hindi nakabubuti sa kanilang sarili at nakaka-offend sa kanilang kapwa-tao. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, please like and share. Ibahagi niyo po sa mga kakilala ninyo at upang matulungan din po natin ang bawat isa na mapalago ang ating pananampalataya. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, ang inyong lingkod at kapanalig na patuloy na magbibigay sa inyo ng mga advice upang mapalago ang ating pananampalataya ang Katoliko. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. Pro Deo et Ecclesia. Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ciao mga minamahal na mga kapatid sa buong panig ng mundo, lalo sa mga kapatid natin sa Pilipinas at mga kapwa FW sa buong mundo. Ito yung abang lingkod, Brother Teodoro. So magkaisa, nandito po ako sa bansa pong Italia, sa Archdiocese of Arqueropita. Ito po yung mga lugar ng St. Nilo, sa San Bartolome, Venerable Madre Isabella de Roses. No?
So ninyahan ko po mga hindi pa yung mga viewers na tagapatakinig natin na subaybayan po natin, suportahan po natin, ipagdasal po natin ang Mr. Curious Catholic. At sa mga subscribers na po, tuloy-tuloy po tayo mag-like, mag-comment at mag-share lagi upang makibahagi po tayo sa misyon natin bilang isang pari, hari at propeta ayon sa ating Katekism 897 at matugunan po natin ang panawagan ng ating pong Katekism Catholic Church 1721, to gain the happiness of heaven, we must know, love, and serve God. So see you there mga kapatid sa Mr. Curious Catholic. Bye-bye. God bless. See you in heaven.